video ni PRRD, pero merong tao sa background. Tingnan natin. Talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Galit ako sa inyo. Yan, no? Ngayong gabi ninyo. So, nakita natin dito si Pangulong Duterte, hindi pa siya Pangulo dito, ano? At nung panahon na ito ay siya ay nangangampanya, ano? At very strong, ano? Makikita mo talaga yung may political will, at very powerful ang bawat pronouncement niya. Kaya talagang marami talaga ang nabibilib sa kanya. Kahit nga yung mga nakikita nyo ngayon na yung mga tumalikod kay PRRD, yung may mga interest na ngayon, bilib na. Pag-uusapan natin yung traidor. Kayo po, pagka meron tao sa paligid ninyo na hindi loyal, ingat po kayo, warning. Kahit kasama nyo yan. Bilib sila noon kay Pangulong Duterte. Kasi makikita nyo talaga bagong-bago sa paningin ng bawat Pilipino. Nakikita natin na palaban. Kahit dito pa lang, talagang minumura niya at nilalabanan niya yung Western ba. At pati yung mga kalaban, mga durugista, ganun. Ito yung kampanya ito, ha. Tingnan nyo kung sino yung mga Kung hindi kayo nakapaligid na magugulat, tao dito sa kampanya niya. Sa isang tabi kung saan mayroong isang tambaluslos na bilib na bilib sa kanya noong araw. Pero ngayon, anong ginagawa niya doon sa anak ni Tatay Digong? Tignan nyo, eto. Ayan. Ayun po. Ayan. Nakita nyo? Ayan, ha. I-rewind natin konti. Ayan. Dito, parang lumalabas, palakpak boys pa lang. Tanong lang po, Speaker Romualdez, ito raw ay kampanya ni Duterte. Malamang ito yung 2016. Hindi natin alam kung kailan exactly itong video na ito. Pero lumalabas dito, palakpak boys ka pa lang. Isa ka pa lang, Romualdez, sa mga palakpak boys ni PRRD. Ang tanong, asa ng loyalty? Di ba? Yun eh. Bakit ngayon, parang naiipit si Sara? Wag na tayo magmaang-maangan. Kaya nga, dinediretso ni PRRD ito si Tamba. Ako na ang kakampanya sa'yo. Ayoko maging presidente. Yung anak ko, sabi niya, hindi, gusto namin, PRRD. Walang niya. 2022 pa namin tinutulak. Hindi tumuli si Sara. Itutuloy niya sa 2028. But anyway, sabi ni PRRD, ikakampanya pa kita. Di ba? Alam natin na meron na talagang hidwaan si PRRD at saka si Tamba. Isipin mo yan. Palakbak boys ka pa lang. Buti nga nandiyan ka sa likod at sa stage. Kasi alam ko ang kampanya eh. Hindi ka biglang basta-basta mabibigyan ng access sa likod mismo nung mga nagsasalita o nasa stage ka mismo kung hindi ka nabigyan ng access. Ibig sabihin, binigyan ka ng access ng grupo ni PRRD. Kaya ka nandiyan sa likod, kaya meron kang pribilehiyong ganyan. Bagamat ikaw ay palakpak boys pa lang, anong nangyari? Diba? Hindi, siguro bata pa siya dito, hindi to siguro 2016, no? Tuloy natin. Ayun po, ayan. Obserbahan nyo kasi may binabanggit dito si Jojo. Bay talaga to si Jojo, investigador eh. Mahirap maging syota ito si Jojo Di Guzman. Ay, hindi ako bakla Ibig sabihin kasi 'di ba may mga ganyang syota, no? Mga investigador. May karamihan naman ata ng babae investigador no? Pero ang galing na pag-iimbestiga ni Jojo rito Tingnan nyo tingnan nyo ang bibig. Kayo na magdesisyon, hindi na ako. Pero maganda yung obserbasyon ni Jojo rito. Tingnan ninyo ang bibig. Ray McWild, panay kagat sa labi. Maneurism, sabi ni Rick McWild. Alam mo, meron akong kakilala. Obserbahan nyo Hindi Lagi siyang gumaganyan. Hindi po vlogger, broadcaster. Mainstream. Dating nasa mainstream. Ngayon, naging vlogger ata. Ganun siya ng ganun lagi. Hindi ko din sasabihin kung sino yun. Tingnan nyo na lang. Basta kada niya. Lagi siyang naka-formal. Pero lagi siyang gumagano. Hindi ko sinasabing nagko-cook siya Pero yung mannerism kasi, pag napansin, ewan ko, tatawagan ko si Jojo. Imbestigahan mo nga. Kasi magaling si Jojo mag-imbestiga. Imbestigahan mo nga. Kasi para yan ganun ganun. Hindi ko sasabihin, mamaya ma-libel tayo. Alam mo naman. Pa-imbestigahan natin kay Hindi kasi hindi pa naman natin sure. Pero ito,
kayo mag-imbestiga sa labi. Yun yung punto dito ni Jojo eh. Hindi naman natin pinagbibintangan, pero bibigyan ko ng komentaryo bakit natin pinapakita tong video na to. Bukod sa asa ng loyalty niya kay PRR, di bata pa siya rito. Alam nyo naman ang kabataan. Mapusok. Hindi, ganyan ako nung kabataan, mapusok. Pero never, ever akong naghawak ng droga. Kaya nga, kontradurigista nakalagay dyan eh. Never, kahit rugby, hindi po ako tumikim. Iba yung bisyo ko dati. Hindi po bisyong droga. Pero mapusok. Ano mo nga, kabataan mapusok. Kabataan siya dyan. Makikita nyo dito sa side. Ayan po. Sino ba yan? Ayan, nakita nyo. Sino yan? Ayan po. Si Tamba. Oy. Binilungan po. Nakita nyo yun? Di, uso kasi naman yan, Jojo. Baka ikaw naman mapagbintang ka, Jojo. Uso kasi yan. Yung kagatlabi. Di ba sa TikTok uso ngayon yung mga may palabas pandilan pa ganun eh. Di ba? Ganun yung TikTok eh. May ganun. Yung pangit mo, Coach Oli, nakakadiri ka. Di kasi may kagatlabi, hindi naman lahat. Kayo nang bahala, humusga. Tayo nagtatanong lang. Bakit ka kumakagatlabi? Atid. Kita mo, batang-bata pa si Tamba dito. Ayan. Ano na, Tamba? Makikita mo nga dito eh, kahit noon pa pala, ay kitang-kita na yung pruweba or yung mannerism ng isang, alam nyo na, yung... Ayan, Oy! Nakita nyo yun? Kagatlabi, hindi nangagawa. Sobrang payat pa ni Tamba. Ngayon, tibang-tiba ka. Oo nga, no? Payat siya dyan, no? Di, gwaping, ha? Gwaping pala ito pagkapayat. Oo, sabihin nyo. Ay, Coach Oli, bayad ka! Tinawag ng pogi si Romualdez. Pambira kayo, ha? Sa ngalan ng content, kung ano-ano naiisip nyong gawin. Huwag ganon. Napuri ko lang. Totoo namang pogi. Hindi ako bakla. Hindi lang ako insecure. Pag pogi, sasabihin natin pogi. Ano masama doon, di ba? Pero ngayon, iba na. Magka-size na sila ngayon ni Boying. Parang best friend kayo ni Boying no? Kayo ba nagiinom? Nagtatanong lang kayo ba nagiinom? Or magka-jamming ba kayo sa pulutan? Kasi ang laki yung dalawa ngayon Sabi ni Blank Page, anong pogi? Mukha ngang croc with pulbs. Hindi ngayon. Blank Page, yung ngayon. Hindi, yung dyan sa video, hindi yung ngayon. Dyan sa video kasi bata pa, payat pa. Di ba? May pagka may pagka mistiso. Di ba? Grabe kayo, Gemma Pasyente, hindi ko banggitin yan. Paano naging pogi, Coach? Parang monggo. Anong monggo? Kayo nang bumasa, hindi ko maintindihan si Gemma. Delikado tayo, ayaw natin sabihin yan. Mahirap yan. Basta ituloy natin. Ayun tingnan nyo. Mannerism yan ng nagko-cocaine, sabi ni Pangulong Duterte. Like pinsan, Hindi ito tanong ko lang Kaya ako pinapakita tong video na to. Hindi po tayo nagbibintang. Ang husgado kung meron mang magdidemanda, sila lang ang husgado lang ang may karapatang maghusga. Ganun yung korte lang, no? Nakita ko tong video ni Jojo, kaya sabi ko, naalala ko yung pangako ni DJ Bantag sa akin na kung siya ay magiging senador, isa po yan sa kanyang ilalakad. Ako talagang dapat magkaroon ng mandatory, sa tingin ko lang mandatory drug test para sa mga matataas na public official. Yan po dapat magawa ng batas. Pero sasabihin nila dyan na baka self-incrimination. Pag kasi drug test, pinuwersa mo ang isang tao sa drug test, self-incrimination. Well, anyway, hindi ko alam kung paano yan. Pero maganda, we put efforts para ma-check kung paano natin makikita ang mga matataas nating official na sila. Kasi alam nyo po, number one na problem na po ng bansa natin yan. Kahit dati pa, yung droga. Droga, rebelde, mga NPA, pangatlo yung corruption. Yan ang mga problema. Kaya dapat mas nagiging magandang halimbawa ang ating mga public officials. At the same time, kung merong mandatory drug test na official para sa mga high-ranking officials, may iwasan din natin yung ganitong klaseng video. Halimbawa, may video na ganito. Ang tao, hindi ngayon magdududa. Hindi na kailangan magtanong. Kasi merong mandatory drug test lahat ng public official. So this is protection para sa mga mamamayan na hindi makapaghalal
kriminal ng gumagamit. And at the same time, protection din to ng mga public officials na baka naiisipan ng mga mamamayan ng masama, di ba? So, win-win to. Win-win to sa every Filipino. Kaya sana mayroong matinding congressman o senador, may grupo dyan na magtayo na talagang itaguyod ang drug test. Kaya ako po ito pinapakita. In protection of the public and also in protection of the public officials nang hindi sila napagbibintangan kung hindi man totoo. Hindi ko alam bakit ang pulis binibigyan nila ng mandatory drug test samantalang yung mga opisyalis natin, yung mga elected officials ng bansa ito, hindi pwedeng gawin yun. Hindi ko maintindihan yung logic. Pasensya na po kasi kung ginagawa nyo sa pulis, dapat gawin nyo rin sa mga opisyal. Pinsan nga talaga sila, makita mo dito, tingnan mo yung pagniwi niya. Yung parang may binabubble gum, wala naman siyang bubble gum. Ayun, kita mo, may bubble gum eh. Kita niya, ayun, nagbubble gum. Noon pa pala kitang-kita na yung mga signs. Kita niya, ulit. Yan na, ulit. Nagbabubble gum pa pala to noon pa. Yun o. Tapos ulit. Ayun, nakita niyo yun. Kita niyo? So ngayon, Tamba, anong ginagawa mo sa anak ni Tatay Digong? Tapos gusto niya pang papasukin yung ICC. Very traitor ang dating ninyo. Kunwari yung mannerism talaga ng cocaine. Kunwari sasabihin nyo may justice system pa naman tayong gumagana, pero Isa pa to na open yung ICC. Ako, nahihiya ako para sa ating mga public officials na gustong pumasok ang ICC. Di bali nang magmukha tayong tanga sa buong mundo na hindi gumagana ang justice system natin, maidiin lang si PRRD. Maling-mali po papapasukin nyo ang ICC dito para sa inyong pangarap. Huwag nyo pong gagawin yan. Huwag nyo pong gagawin. Nasisira ang ating bansa dahil sa pamumulitika, dahil sa pagkakabiyak-biyak nitong bansa natin. At talaga naman pag pumasok yung ICC, maniwala po kayo. Yes, nakapasok na nga daw eh. Pero pag talagang yan ay talagang gigipitin ng Duterte, mag-aalsa ang taong bayan.